Tahimik at payapa ang umaga. Nakatayo ang bata malapit sa bintana habang pumapasok ang sikat ng araw. Sa likod niya, may aninong nabubuo at humahaba sa sahig. Lumabas ang bata sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Sumusunod ang anino sa bawat hakbang niya. Palagi itong nandoon at hindi umaalis. Tumatakbo at naglalaro ang bata sa bukas na lugar. Ginagaya ng anino ang bawat galaw niya. Parang hindi siya nag-iisa. Humakbang muli ang bata. Sandaling hindi agad sumunod ang anino. May kakaibang pakiramdam. Lumingon ang bata para tingnan. Mabilis na bumalik ang anino sa dati nitong pwesto. Parang walang nangyari. Habang papalubog ang araw, humahaba ang anino. Umaabot ito ng mas malayo habang naglalakad ang bata pa uwi. Mas tahimik na ito kaysa dati. Humakbang muli ang bata. Saglit na naiwan ang anino bago sumunod. Parang ayaw nitong gumalaw. Nagiging kahel at madilim ang langit. Lumalabo ang anyo ng anino. Hindi na ito kasing linaw tulad ng dati. Unti-unting dumilim ang paligid. Halos hindi na makita ang anino. Nariyan pa rin ito, pero mahina na. Tumingin ang bata sa sahig. Halos wala na ang anino. Sa unang pagkakataon, may kulang. Sa ilalim ng mahinang liwanag, kumikislap ang anino. Parang inaabot nito ang bata pero hindi na kaya. Mukhang pilit itong kumakapit. Humakbang muli ang bata. Hindi na makasunod ng buo ang anino. Unti-unti itong nagkakawatap at nawawala. Wala nang anino sa likod ng bata. Walang bakas na natira. Tuluyan na itong nawala. Tahimik na nakaupo ang bata sa dilim. May pakiramdam na may nawawala. Mas mabigat ang paligid kaysa dati. Unti-unting bumalik ang liwanag ng umaga. May mahinang aninong muling nabuo sa ilalim ng bata. Dahan-dahan itong bumabalik sa dati. Naglakad muli ang bata. Sumunod ang anino gaya ng dati. Ngayon, alam na niyang hindi ito palaging mananatili.